Paano nyo ginagamit hon ang social media para ma-introduce ang mga aklat mo tulad nitong kanina mayroon kang tunggalian, eksena at may pangatlo ka pang aklat ngayon at ma-maximize mo ang online kasi pag sinabi natin online world talagang halos nandiyan ang mga tao ngayon. Challenging nga yan. Talaga isa sa mga, lalo na dito sa Pilipinas, yan din yung isa sa mga problema din ng mga manunulat dahil hindi katulad ng ibang mga bansa nakasuporta yung iba't ibang mga non-government organization, yung government nila. Halimbawa, sabihin na natin yung isang sikat na to, award-winning writer na to, minsan nag-imprenta lang siya ng 1,000 copy. Matagal pang maibenta yun. Mga ganong mga sitwasyon. Lalo na sa mga katulad naming mga indie writers pero naglalagay din kami ng mga ads sa Facebook, sa Instagram. Makakatulong din yung ini-introduce ka ng isang sikat din na writer. Welcome to Brother Bear Podcast. Ito po ay available sa Spotify, sa Google Podcast na magiging YouTube Music na dahil mawawala ng Google Podcast. Available din ito sa Apple Podcast, sa YouTube at sa Facebook at yan ay sa Brother Bear Live. Welcome na agad natin ang aking guest. Kilalanin natin ang isang author, isang photographer. Let's welcome to my podcast, Mr. Ray Tamayo Jr. Hello, Mr. Ray. Magandang araw. Magandang araw, Brother Bear, at salamat sa imbitasyon. Isang kagalakan para sa akin na maimbitahan sa podcast mo. Magandang hapon po. Salamat. Mr. Ray, kasi si Mr. Ray, isa po siyang nakasama ko siya sa isang proyekto. Kasi may gumawa kami ng isa ako sa in-invite niya sa isang animation. Tama po ba, Mr. Ray, no? Isang animation na gagawin na ginawa namin na isang proyekto. Tas nalaman ko kasi na-interview ko na pala siya sa Radyo La Verdad noon na naghanap kami ng magiging guest. Siya pala yung na-invite nung kasama namin na sa news na maging guest. Sabi ko, mukhang maganda ang kwento nito. Kilalanin natin ng mas malaliman si Mr. Ray Tamayo. Pero doon sa nakasama kita, Mr. Ray, sa isang animation, anong proyekto yun at nakita ko parang pambata yung nakita ko sa script yung ginawa natin, pambata yung animation. Yeah. Yun nga, isa si Brother Bear na-invite ko bilang magsatinig ng isa sa mga karakter doon sa kwento. Kaya, yun. Masaya din ako dahil nakasama ko siya doon sa proyekto. Ang isa lang sa pinaka-goal din namin ay makapag-produce ng short film na animation naman na iniaalay natin sa ating mga chikiting, sa mga bata. Kasi alam natin, dito sa Pilipinas, yung animation ay kilalang-kilala. Kailangan lang natin siguro mabigyan ng marami pang proyekto, marami pang mga ganong projects para at least kahit papaano makaproduce yung Pilipinas. Pero hopefully itong animation na ginawa namin ni Brother Bear ay doon sa Kristiyano drama. Ito yung kauna-unahan, hopefully na magsasagawa ng K-drama animation version para sa ating mga chikiting. Hopefully this year maihabol namin, pero kung hindi man, siguro early quarter next year matatapos natin yung animation. Medyo mahirap din kasi yung animation natin matagal gawin sa totoo lang. Maraming mga komplikado, maraming mga proseso na pinagdadaanan. Hopefully, nagulat nga ako. Nagulat ako, Mr. Ray, kasi sabi ko matagal na, ilang buwan na, sabi ko, kaya pala yung proseso ay matagal. Yung voice over, yung ginawa namin kasama yung mga iba pang mga dubber po ba ang tawag? Tama po ba, dubber? Voice talent. Voice talent.
inirecord lang namin ng 4 hours yung Yeah. project natapos pero matagal ang proseso. Ano, Mr. Ray, nagpapatagal dun sa proseso na yun? Kasi, imagine mga siguro 5 months na ba or 4 months na nakaraan? Na-record natin kasi yun, December eh. Tapos nag-start kami sa animation, mga January. Okay. Ang isa lang sa mga, Tagal. siguro yung nagpapatagal, yung mga kinausap kasi nating mga kaibigan nating animators, may mga kanya-kanyang ginagawa din sa iba't ibang studio. Ang isa sa Okay. mga dilemma din natin, iba-iba kasi yung mga studio nila, iba-iba rin yung oras ng mga deadline nila. Kaya nakikiusap lang din ako na yung mga oras na pwede sila na magawa yung kanya-kanyang cuts kasi yung parang sa pelikula ay scene per scene nila. Syempre, may mga trabaho din yung mga kaibigan natin. Yun ang nagpapatagal kasi mas maganda nga sana yung mga kaibigan natin nasa isang studio lang eh. As Oo. in, magkakatabi lang sila, pasa lang pag pinasa dito yung isang cuts, gagawin agad, kukulayan agad, in between agad, mga ganon. Kaya kaso, iba-iba sila ng studio. Kaya doon din sa oras, nagkakaroon din tayo ng sabihin natin, kunting problema lang, pero umuusad naman yung proyekto na. Yes. Ang ganda pinarinig na sinanda sa akin ni Mr. Ray yung kanyang yung part ko lang na konti. Sabi ko ganito pala yun. Matagal ang proseso. Pero anyway, dito sa animation halos ngayon na lang itong part ng sa point ng pagiging manunulat mo or pagiging author mo, Ray, di ba? Kasi meron ka pang ginagawa noon pa. Isa kang photographer at napunta sa pagsusulat. Pero bago ka napunta sa pagsusulat ng mga aklat, kasi may akda ka na ng ilang mga libro, meron na po siyang 3. Una po dyan ay meron si Mr. Ray na may hawak siya kanina, yung unang nagawang libro niya. Yan ay yung Tapyas. Tapyas. Opo. So, collection Ray. siya ng mga collection ng maikling kwento, ng tula, at the same time, mayroon din mga litrato. Okay. Yan yung unang libro niyong na-publish. At kailan ito, Mr. Ray? Check ko lang, 2019. 19. So, bago mag-pandemya. Pero, ito ay nadagdagan pa ng 2, no? Meron ka pang eksena? Yung pangalawa, yung Tunggalian. Ayan, Tunggalian. Naman ng mga maikling kwento. Okay. Ito ay na-publish noong 2021. Okay, after 2 years lang. Yeah. Then yung latest ko ay itong eksena. Collection naman siya ng mga dagli. This year. Naku, parang naririnig ko sa iyo ang mga professor ko sa Pilipino sa mga sinasabi maikling kwento at mga dagli. Okay, puntahan ko lang muna, Mr. Ray. Ito yung pong inyong unang aklat na Tapyas. Ayan, yung 2019. Ano naman ang laman nito at bakit nyo ginawa ito? At kumbaga ay kung kami sa radio or sa podcast, may audience kami. Sino ang magiging audience nito or magbabasa? So far, ang collection ko kasi ito ng mga ilang maikling kwento na nagawa ko ng mga nakalipas na mga taon. May tula, litrato, tapos nagsusulat din kasi ako ng column sa isang community newspaper. Pinagsama-sama ko na para at least kasi nangihinayang ako na sinulat ko lang sa isang Word file. Tapos naranasan ko kasi yun nakurap yung laptop or nasira yung USB. Para nakakapanghinayang. Kaya noong 2019, yung mga natira kong mga akda, tapos mga litrato, ay pinagsama-sama ko. Kaya nakabuo ako ng Tapyas. Kaya Tapyas to, kung mapapansin nyo, hindi kasi kompleto, yung iba kasi nawala talaga. Yung lumipat kami ng apartment, kasi dati dyan ako nakatira sa Pampanga. May mga nawala akong mga writings material.
Mhm. nakakapanghinayang. Kaya yung mga na-retrieve ko, na hinanap ko sa mga email ko, hinanap ko sa mga baka nai-post ko sa Facebook, wall ko, yun. Hinanap ko lahat yun tapos, nakabuo ako nga ng nag-decide ako na mai-publish siya, ito na nga yun yung Tapyas. Kaya Yan. kolektibo Mhm. siya ng iba't ibang, malikhaing akda, pati yung mga column ko sa isang, newspaper, tapos mga litrato, yung mga nagko-cover pa ako ng, mga, different event, hostage, mga gano'n, rally, 'yan Wow. pinagsama-sama ko dito sa libro na ito. Mhm, mhm. So, para ma-publish ba ang ganyang mga ano, Mr. Ray, na mga akda o kaya ay sinulat mo, ay kailangan mo ba niya ng ano, kailangan ba ng publisher niyan or kahit ikaw na publisher niyan? Or hindi mo Sa na akin kailangan? kasi Kasi nakikita ko ng mga aklat, may nakalagay mm, na ang publisher nila ay si ganitong parang publishing company. Pero ito yeah, ba yeah. ay pwedeng magawa ng kahit sino para siya ay makapag-publish ng aklat? Yes, oo, sa ngayon puwede na kasi actually lalong maraming readers nga ngayon yung self-publish. May gano'n po kasi ngayon, Hmm. self-publish. Yung writer mismo yung nagpa-publish ng sarili niyang akda. Ano na 'yan, naging, ah, parang sabihin na natin na naging matunog na siya, tanggap na siya ng publiko. Hmm. Kasi, wala kang pero dapat yung mga artikulo mo, yung mga tula mo, kahit papaano dapat na-edit mo 'yun kasi mahirap 'pag nai-publish na 'yan, eh. Bagamat may mga tinatawag na rebisyon. Halimbawa, may nakita ka pang mga typo, 'pag nag-second printing ka or nag-revise ka, puwede mong habulin 'yun doon. Kaya dun sa tanong Mhm. mo, Brother Bird, puwede ba? Puwede na po sa ngayon. Marami na pong mga indie writers, ang tawag kasi namin ngayon mga indie writers In the na writer. self-publish. Tapos meron ding mga indie publisher na nagki-cater naman ng mga indie authors, lalong-lalo na yung Brother Bear, mabanggit ko lang sa'yo, lalong-lalo na yung mga manunulat, may mga mahuhusay naman na manunulat na nasa mga probinsya, yung hindi nakakaabot yung kanilang, mga akda dito sa Maynila kasi alam Mhm. naman natin ang Maynila ay sentro ng pakikipagtalastasan, eh. Pero may mga manunulat tayo, may mga artist tayo na nasa mga probinsya na dapat mabigyan din ng pagkakataon na mailathala, ma-publish yung kanilang mga aklat. Mhm. Sa ngayon, may mga indie writers, mga indie publisher na tumatanggap ng gano'n. At the same time, yung mga self-publish, ano na ngayon 'yan, common na po sa panahon natin na ito. So, yung pong ano, yung nag-publish ng sarili or indie Mhm. indie writer ang tawag po ano or author, pwede silang kumita diyan. Or katulad mo na-publish mo na, pwede ka na mag-reproduce at ibenta ito. Yes, Wala bang opo. ano yan? May mga permits ba yun sa gobyerno para po maibenta sa mga pangunahing bookstore? So far ang isa lang dapat sa mga, makuha mo, bagamat puwedeng wala naman, pero ako, mas maganda rin kasi merong tinatawag na ito yung kung may mapapansin kayo sa likod, yung ISBN, yung International Standard Book Number. Nakukuha ito sa Mhm. National Library. 'Pag mga indie publisher ay indie writer, magre-register lang po kayo sa National Book Development Board. 'Pag once na meron na kayong certificate doon, Mhm. puwede na po ninyong i-apply yung libro niyo na makakuha ng ISBN. Yun, puwede naman yun. Yun, Tapos opo. ang ginagawa namin ng mga ibang mga indie writers, halimbawa magpapa-imprenta lang kami ng so far ang kaya ng budget halimbawa 100 copies. Yun, ibebenta na namin yun through Shopee. Tapos yung Shopee naman Oh. dun na gumagawa kasi lalo na nung panahon ng pandemic, 'di ba, nagsarado yung mga mall, Oo. sarado Mhm. yung mga bookstore. Ang isa sa bumuhay sa atin nung mga panahon ng pandemic yung Online tinatawag natin na online, shop, bookstore. Yun nga yun sa bookstore. Shopee.
Puwede Okay, 'yun. okay. Tapos inilalagay lang natin yung mga books natin doon, and then 'pag may mga bumiling kakilala natin o yung mga taga-subaybay ng mga akda natin, binibili nila 'yon tapos doon na yung meron ng, ano na 'yun, may konting, siyempre babawasan ng tax 'yun. Halimbawa ang benta Mhm. mo sa book mo ay ₱200, ang mapupunta na Okay. lang sa writer siguro mga 190 dahil yung iba sa tax napupunta, yung iba dun sa Mhm. shipping fee, tapos yung iba naman sa, Shopee store. Kaya hati-hati na Ayun. yun doon. So far yun yung pinaka, accessible lalo na sa mga indie writers na ipasok sa Opo. mga, Mhm. online bookstore na tinatawag natin ngayon. Yan. Yun po, Mr. Ray, ano yun, ano? Pag bibilihin nila ay hard copy ba yun or naida-download, parang ebook siya? Iba Ako yun, kasi, mas preferred ko yung ano, yung hard hard copy copy. talaga. Ayun, okay. Hindi pa ako nagbebenta ng, PDF na ipapadala lang sa mga bibili. Ako mas Mhm. gusto ko kasi yung traditional, yung nahahawakan, tapos Tama po, oo. puwedeng ibigay panregalo sa mga kaibigan, Oo, yun. oo. Kaya mas preferred ko talaga na, hard copy as much as possible. Ayun. Diniscuss po agad natin dito yung para yung mga paraan para kumita ang isang author or indie writer kasi marami ngayon maraming mga katulad ninyo hindi lang alam ang gagawin para So, kumita sila sa kanilang craft, no? So ito po ay dati ba talaga ay naisip niyo na magsulat ng aklat para ito'y maging livelihood nyo na or may iba kayong linya bago mo ito na natutukan ngayon dahil nakita mo ito pwede talagang pwede akong kumita dito at the same time nakakapagturo pa ako at nasi-share ko ang craft ko sa taga-subaybay, tagapagbasa. so far, talagang ang isa sa mga tinitingnan ko lang dati, yung passion ko talaga magsulat at yung may Mhm. makabasa nito. Yung may magbasa lang sa'yo ng isa, dalawa, parang masaya na ako, yung mga panahon na gusto ko kasi hindi naman ako award-winning writer, eh. Ordinaryong writer lang, yun yung mga nasa isip ko lang na mailathala yung akda ko, may Mhm. magbasa lang, salamat kung may magbabasa, something like that. At the same time, naitutuloy ko yung, parang ano ko, yung hobby ko, yung passion ko sa pagsusulat. Tapos yung kailangan din kasi na kahit papaano para ma-improve yung writing mo, sumali sa mga writing workshop, Yeah, oh. tapos, may mga writers organization na nagka-conduct ng mga seminar, yun dapat, naiga-grab din yung opportunity na yun lalong-lalo na sa mga indie writers na minsan nahihiya lang, hindi alam yung gagawin, tama yung sinabi yung brother ko. May mga pagkakataon na, "Ano bang gagawin ko? Meron akong maraming tula na naka-imbak lang." May narinig akong gano'n, eh, na naka-imbak lang sa baol, baol pa nga yung sabi niya, pero sa totoo lang, mga ano lang yun, nasa hard disk lang niya, hindi niya alam yung gagawin, yun. 'Pag Yun. may mga na-e-encounter ako doon, ako naman willing naman akong tumulong din sa lalo na sa mga baguhang manunulat, dahil nararamdaman ko rin yung nararamdaman nila na gusto nilang, ma-preserve yung kanilang mga akda, at the same time may makabasa nito. Dahil kaya nga tayo, sabi ko nga, kaya nga tayo nagsusulat para ipabasa Yeah. sa mga kaibigan, lalo na kung makakatulong ito sa pagpapaunlad ng panitikan ng Pilipinas. Mas maganda yun, yun yung maging goal natin. Yun. Pero aside from being an author or freelance writer, ay Mhm. dati na rin kinagturo Mr. Ray ano sa isang kolehiyo sa La Verdad Christian College and that is in Yes, Apalit po ano tama po ba? yes po, Mhm. way back 2010, Mhm. yung isang sem lang ng basic photography, Photography. nakapagturo ako ng isang sem sa La Verdad Apalit. Doon naman yung mga basic ano lang, basic, kasi kahit papaano may mga organization din, akong mahilig kasi ako pumasok sa mga organization talaga, Brother Bear, eh. Mhm. Ngayon,
nasa ano ako nasa Press Photographer of the Philippines. Ito yung mga working photojournalist na Mhm. ang head ay nasa National Press Club. May mga kinakandak din silang mga ah, seminar, more on photojournalism naman yun. Yun, kaya yung mga natutuhan ko doon, in-apply ko naman sa pagtuturo din sa mga mass comm student. Mga mass comm student kasi yung Oo. first year mass comm student yung nahawakan ko that time. Para lang at least mai-share din natin yung knowledge natin Mhm. at kahit papaano ay makatulong din sa kanila sa kanilang kurso. Kasi kailangan din yun ng mass comm na kahit Yes, papaano, kahit yes. basic photography, ay may alam sila dahil papalaot yan magiging mga Mhm. journalist yan, karamihan. May mga broadcast, may mga nasa print, even radio. Yan ang pupuntahan nila. At the same Lalo na time, po ngayon kasi photojournalist ngayon sa social media, may nangyaring ganitong event or may ganitong ah, pwedeng ma-publish na balita, pwede nang makuna ng mga pictures lang, nagva-viral na eh. So maganda yung yes. natuturuan na ng estudyante sa mass comm or broadcasting nitong Mm. photography. Pero ito ba ang ano mo, first love mo na trabaho, ang photography, bago ka naging author? So far talaga sa writing talaga ako. Yun ang Okay. pinakauna ko. Parang kasi nung makuwento ko lang kung may oras pa, Brother Bear. Ay naku, Yung mahabang oras natin, Brad yung Ray. ano, makuwento Kaya ko gusto, lang okay. nag-cover ako ng isang alam ko Bonifacio Day yun, Nag-cover ako ng, yung event sa Bonifacio Day. Mhm. Ang dala ko lang, ballpen, notebook, para Mhm. kunin niyo lang yung detalye, magawan ko ng balita dun sa community newspaper. Tapos sabi ko, wala man lang akong photo. Sabi ko na-realize ko, kailangan mapag-ipunan, makabili ako ng camera kahit Camera. papaano. Yeah. Doon na nagtuloy-tuloy yan. Nung nakabili ako ng camera, 'pag nagko-cover na ako ng isang event, meron na akong news item. At the same time, may photo na rin ako na puwedeng ilagay do'n sa newspaper. Kaya at the same time, dalawa na yung puwede kong, magawa sa pagko-cover ng event. Ayun, do'n lang po nagsimula yun na na sa pagnanasa ko na mainggit, parang nainggit ako do'n sa ibang mga kasabayan ko dahil may mga hawak na camera, Camera, videocam, oo. digital. Ngayon, natutuhan ko 'yun sa pagsali din sa mga organization kahit papaano yung mga basic photography, 'yun lang naman mahalaga, Sa ngayon Brother Beck, yung cellphone natin Yes. matutuhan lang natin yung mga basic composition, puwede nang ipanlaban 'yun, sa mga news item na maaaring magamit sa Totoo. isang publikasyon. Totoo. Lalo na mga cellphone ngayon. Ako naman. Actually Oo, nga, ang gamit kong camera ngayon, cellphone ko na eh. oo, Kasi mas maganda ang kuha pa. Kaya yung gawin yung kanang camera din eh. So lahat oo, pwede nang gawin sa cellphone, lalo na sa photography. yes, At meron nga mm, mga competition online na mga kuha lang dapat ng camera ng cellphone. At yes, may mga movie pa sa Hollywood na ang gamit nila cellphone lang talaga para, I don't know, kung talagang estilo ng movie na yon, nakalimutan ko lang ang title, na yun lang ang gagamitin, mobile. So, ang kuha ng okey. mga artista nasa mobile. Kasi ang gaganda na ng kuha talaga ngayon eh. Alam At mo saka yung makita na sa sobrang lilinaw na makuha, talagang ano lang, skill or ability ang i-develop mm. sa paggamit. Actually mas yung ibang mga cellphone nga, mas maganda pa yung resolution niya, kaysa sa mga Oo, opo. traditional na camera na Camera. DSLR, may mga gano'n Mhm. na. So, kailan ho kayo nagkaroon ng DSLR para sa inyong passion at trabaho na rin bilang photographer bago kayo naging author? Yung nagturo na ako sa La Verdad noong 2010, may ano na ako nun, may camera na rin ako kasi, Yan. paano ka magtuturo kung wala kang sample na actually nga yung camera ko na yun, talagang pinag-ikutan yun ng mga estudyante ko kasi wala rin naman mga estudyante lang naman din sila.
Mhm. Wala hindi naman maka-avail din ng DSLR that time. Yun, naging ano yun, yun yung naging gamit din ng lahat para makakuha din sila ng shot. May ganun akong ipinagawa sa kanila. Hiramin nila yung camera ko. At the same time, kukuha sila ng pinaka magaganda nilang kuha, 5 shot. Tapos, nag-ano pa kami nun, Brother Bear, after nung Mhm. project nila na yon, ginawa namin siyang exhibit. Nagkaroon kami ng photo exhibit din sa La Verdad. At the same time, yun din yung ginawa kong batayan para mabigyan din sila ng mga grado nila. Lahat naman nakapasa sila dahil Yes. masisipag naman yung mga bata nung mga panahon na yun, yung mga nahawakan ko na mass comm student. At ngayon Alright. may mga ano na, may mga DJ na rin, tapos yung iba may mga lawyer na tayong mga Wow! dating estudyante ng La verdad. oo, marami na talagang ano, dahil sa pagsusumikap na rin nila tapos siyempre sa tulong at awa ng Panginoon, Mhm. nasa maayos na sila. Yung iba nga diyan, nasa mga ibang broadcast company, mapa-TV Oo. man 'yan, so meron nagaanib Nababalitaan ko rin po yun. Mga galing din mga scholar sila ni Brother Eli Soriano at Kuya ah, Danya Razon. Sila yung mga nagsumikap at napag-aral ng kasi sabi ko kung ako lang ay naabutan ko kung taga Maynila ako halimbawa, di ba? At alam kong may La Verdad. Kaya lang hindi ko na naabutan eh. Napunta ako na Maynila 2008 na eh. At nakapag-college na rin. Sabi ko, ang gandang i-grab ng ganitong opportunity sa La Verdad Christian College na ito. Ngayon, dalawa na, di ba po? Isa sa yes, Caloocan at isa sa Apalit, Pampanga na lahat talagang libre. napakagandang proyekto. Mhm. At nakakatuwa na-experience mo Mr. Ray na magturo sa La Verdad Christian College na Hmm. nagbibigay talaga ng free education. Ngayon, Mr. Ray, paano mo ngayon napagsasabay itong dalawang passion mo nito? Sabagay halos magkadugtong naman talaga, no? Hmm. Photography and writing. At ngayon Mm. ay nakapag-publish ka pa ng another 2 books at ang isa po diyan ay yung sumunod po sa Tapyas ay yung ano po ba? Tunggalian, tunggalian, Tunggalian. yes. Yan. At sumunod dyan ay eksena. Ngayon, ano po itong tunggalian? Ano po ba ang nagtutunggalian po at laman itong libro na ito? Itong tunggalian naman ay koleksyon ito ng mga maiikling kwento. Maikling kwento na yung mga nagawa ko nung mga nakalipas na taon hanggang sa mga pinakabago kong mga akda. Kasi nung sinubukan ko rin talaga kasi mag-aral din para at least madagdagan din yung kaalaman natin. Siyempre yung mga pinapa-assignment ng mga teacher natin ay naisakatuparan naman at isinama ko na rin dito. Kaya yung mga ibang mga maikling kwento dito, pinagsama-sama ko na. At nakabuo ako ng isang koleksyon, tunggalian, antolohiya ng mga maikling kwento. Yung mga maikling kwento po ay anong nakalimutan ko na kasi yung mga kasi kung nung college ako nagbabasa kami siyempre pinapabasa kami ng ano nga ba yung subject namin folklore sa Tagalog ay folklorico po ba? Baka mali Ah, ako. kwentong bayan, something parang ganyan, mga Opo. kwentong Yan po ang ata yung namin eh. Folklorikong Pilipino, ganun ba? Or folklore, basta ganun siya. So, may mga ganyan, mga maiksing o maikling kwento. Pero nagtataka kami nung estudyante kami. Sabi, bakit maikling kwento? Ang haba-haba. mm. Pag binasa, bakit tinatawag na maikling kwento? Na umaabot ng ilang mga pages naman. Bakit po may Oo. ganong termino sa mga manunulat? Oo, ang maikling kwento kasi ay kaya siyang basahin ng isang upuan. Yun yung pinaka ah, Okay. maikling definidong kahulugan niya na kaya siyang basahin ng isang upuan. Bagamat minsan umaabot ito ng mga 11 hanggang 20 pahina, ay may Mhm. ko-consider pa rin itong maikling kwento. Kapag Yun. nilagyan naman ng chapter 'yan, nagiging nobeleta naman 'yun. At kung mas marami pang chapter, nagiging Okay. nobela na 'yan. Puwede namang ituloy 'yun, eh. Kaya yung mga maikling kwento minsan
'pag nagandahan at ginanahan yung writer at Mhm. napahaba, umaba ng umaba, puwedeng ma-convert yun sa pagiging nobela. Yun, hindi mo na Ayun, kayang basahin yun ng isang upuan, isang upuan. Kasi kailangan mo na ng linggo libro, halos isang libro na 'yon. Parang marami ng oo. chapters. Mm. Iyon. Yun. Ngayon, dito sa aklat po ninyong Tapyas, ilang maikling kwento po ang laman nito? Tunggalian, I mean Tunggalian. Ay, tunggalian na po. Tunggalian ay meron siyang 16. 16 na may 16. kwento. Iyon. Ano po yung mga example or isa sa mga kumbaga ay meron kasi parang pwede po bang tawagin na highlight mo na na maikling kwento? At ano yung kwento niya? Siguro itong yung Tactical, ang title niya Tactical, yung pinakahuling maikling kwentong nagawa ko. Kasi ito, naging mahalaga din siya sa akin kasi ito yung pinagawa sa amin ng guro namin sa isa sa mga guro namin sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Doon ko kasi kinuha Mm. yung Certificate of Creative Writing. Actually siya nobela dapat siya. Pinagawa kami ng isang chapter ng nobela. Okay. Ngayon nung nagawa ko siya, kailangan ang goal ko talaga madugtungan siya. Pero hindi ko pa siya magawa, pero natapos ko siya, kaya siyang basahin ng isang upuan. Kaya yun yung pinakamahalaga din sa akin ngayon kasi may plano po ako kung ipahihintulot ay maituloy ko siya at maging ganap na nobela. Sa ngayon kasi pa lang siya, Okay. maikling po. Ngayon Yun, po, kung magiging isang nobela po ito ay so another book na naman ito na pwedeng magtuloy at yes, mai-publish at maibenta rin yes, sa mga magnanais. yes. Curious lang po ako, ito ba napag-aaralan ba ito sa eskwelahan? Kasi kami nung high school, talagang pinapabili kami ng mga libro ng hindi lang ng Filipino pati sa English. May binibigay ang school, ito ang book na pag-aaralan natin, bilhin nyo yan. Ang mamahal pa Mhm, naman. So yan po ba ay mhm. may partnership na ba kayo with DepEd or kung private school man ay meron ba or may plano kayong gawin ganon? So far wala pa, o hindi hindi pa tayo umaabot sa ganung level. Pero ang tawag kasi doon yung mga estudyante pinababasa ng mga akda at idi-discuss sa klase, mga readings material po yun. Mahalaga din yun Ayun. para at least tumaas yung level ng estudyante sa kamalayan, kung ano-ano yung iba't ibang uri ng, ah, parang genre na sinusulat ng mga manunulat. Kasi meron diyan tumatakay sa usaping panglipunan, Yan. tumatalakay sa pag-ibig, tumatalakay sa iba't ibang dimension ng buhay. Kaya minsan, pinababasa yan ng kanilang guro para at least yun ang i-discuss nila sa kanilang subject. Kung ano man yung ah, espesipikong ah, subject na pag-aaralan nila. Mahalaga din yan para at least magkaroon sila ng knowledge dun sa ah, maikling kwento na tumatalakay Mhm. sa iba't ibang danas. Yan, danas ang kalimitang binabanggit namin diyan. Okay. So, napaka-importante pala ng ganung pamamaraan ng pag-aaral. Pero yung nabanggit yung genre, okay, sa totoo lang ngayon ko lang narinig na may genre rin pala talaga sa pagsusulat. Kung, kasi kami, halimbawa kami sa radio, kapag magpapatugtog kami ng music, may mga genre, of course, may mga folk rock, pop, ballad. Ganun din pala sa writing. Kayo po, ano pong genre ang makikita nila kapag nagbasa sila ng mga akda ninyo? Meron ako dito sa collection ko ng sabihin na nating drama, karamihan drama eh. Tapos meron Okay. ding horror. Pero Oh. konting lang, horror lang na Mhm. sabi natin hindi naman totally takutan na mababasa natin. Mm. Tapos meron din sci-fi.
may ginawa ako dito. Ang kwento niya hindi pa nangyayari. 2052 pa siya mangyayari. Wow. Sci-fi. Oo. Advance ito. Yeah. Yung Bing's Rock, may sinulat ako title Bing's Rock na itong mga panahon at dun sa panahon na yon ay meron na tayong sariling, ang tawag ko Pilstronaut kasi sa Amerika, 'di ba, may astronaut, sa Russia may cosmonaut. Sabi ko kailangan meron din sa Pilipinas, Pilstronaut ang ginawa ko. Tapos meron na rin ditong Philippine Astronomical and Scientific Study. May ganun ng may ginawa akong ganung organization kasi may NASA sa Amerika. Dito sa kwento ko, nagpadala na tayo ng mga tao sa kalawakan. Tapos may isang Bing's Rock. Yung Bing's Rock na hindi naman siya asteroid or something like, nadadaan sa mundo. Sa panahon na yon ay kailangan magsakripisyo ng mga sabihin na natin mga Pilstronaut para Pilstronaut. Pilstronaut. Gawa ko lang naman yung terminology yan. At least kahit pa paano, meron tayong may pagmamalaki sa akda ko na tawag sa mga taong pinadadala natin sa kalawakan. Yun, may mga ganun akong kwento ng sci-fi at the same time meron ding mga karamihan kasi tumatalakay din sa mga usaping panlipunan, yung pangmamaltrato ng mga mayayaman sa mga mahihirap, yung nagaganap na yung hiwalayan ng pamilya, yung karamihan mo. So, kaya drama na siya. Kumbaga parang mas litaw po sa inyo yung mga drama na mga akda Pero kasi para magawa mo yung tungkol sa sci-fi, may mga research ka rin gagawin para yung language or ginagamit ng mga salita ng mga mahilig magbasa tungkol diyan kailangan binabasa nyo rin ho 'yon. Paano kayo paano po kayo nagre-ready o nagpe-prepare para magawa ang isang ganong genre? Halimbawa sa sci-fi. Mahalaga 'yun. Mahalaga din talaga 'yun kasi para hindi ka huli sa ibang mga nagsusulat ng mga sci-fi. Una, kailangan mo siyempreng tama 'yun, research. Minsan kailangan mo manood ng pelikula. Tapos kung may pagkakataon naman, ngayon kasi ang panonood sa pelikula ay isa sa mabilis na na makakahanap ka ng ideya, makakahanap ka ng ganitong atake kung paano mo aatakehin yung isang istorya. At kung may pagkakataon, kailangan mo rin magbasa ng ibang mga author na gano'n din ang sinusulat. Tapos may mga materyales ka rin na dapat na isaalang-alang. Ang materyales kasi kadalasan nakukuha yan sa mga balita, mga documentary. Available na rin naman ngayon yan sa teknolohiya natin ngayon. Madali na tayong makakalakap ng mga impormasyon. At isa sa mga dapat naman paghandaan, kung meron ka ng materyales, meron ka ng mga research, kung paano mo naman isusulat. Yun, natatandaan ko nga, Brother Bear, yung sumulat ako ng isang horror na story, kailangan, ando doon yun kailangan, yung sa sulat mo, dapat matatakot ka rin. Kaya nagsulat ako nun sa sementeryo. Kasi kailangan kong maranasan. Saka tahimik din doon. Doon ako nagsulat talaga. Ay, sarili kong danas naman yun. Pero siyempre may iba't ibang mga, tawag namin doon, may mga ritual May mga ritual ang mga manunulat kung paano sila nakakapagsulat. Gusto nila, maliligo muna sila sa dagat. May mga ganyan. Meron naman, nagsusulat, hindi siya makapagsulat kung hindi siya tawag nito, nag-e-exercise, may mga ganon. Meron naman, nag-jogging muna bago magsulat. Ako kasi, gusto ko, maramdaman ko mismo kung ano yung gusto kong
maramdaman ng magbabasa sa akin. Kaya nung Okay. tinangka ko magsulat ng isang nakakatakot, kailangan matakot din ako. Okay. Tapos, yung sinulat ko naman yung isang akda ng yung Hibik sa Entablado. Naging ano na po yun, naging short film na yon sa K-drama. Oh. Pinagbidahan yun ni Sir Lou Mhm. Veloso. Sa Doon ano po, naman, sa Mr. Ray, sa ano, sa K-drama na lumabas, no? yes, oo, yung Hibik sa Oh, Entablado. Naisulat ko rin yun, okay. nandito din yung eksena. Nasa eksena Ah, din po yan. sa likod ng eksena ano doon. Naisulat ko na yon. Tapos, Ayun. karamihan naman kasi ng mga sinusulat nating maikling kwento, pwede yan maging short film. Nasa ibang disiplina lang nga. Ando doon siya sa anyong screenplay. Pero, Yeah, yung yeah. konsepto nun, karamihan ng kung manonood tayo sa iba't ibang mga pelikula, yung mga pelikula na yun galing yung sa nobela, galing din yung sa Yes. short story, mga ganun. Kino-convert lang sa ibang disiplina. Yun. Pero pag ganun ho ba, Makabalik yung ako. mga, kung galing, galing po dun sa short story, at Mm, tas gagawing isang pelikula, mm. kinukonsulta po ba kayo ng mga writer nito? Kasi baka mamaya may kulang or may idadagdag sila. May ganun ho bang pangyayari? O dapat may gano'n, collaboration naman yun. Yeah, Pero oo. para sa akin naman yung sa Hibik sa Entablado, ako rin kasi nagsulat nun, kaya hindi ko na Okay. kailangan magpaalam din dun sa kasi ako din naman yun. Ang Ayan. naramdaman ko kasi doon, kailangan umiyak ako. Kailangan maiyak ako sa panahon na yun. Kaya natatandaan ko nun nung habang sinusulat ko yun, nakaramdam din ako na naiyak din ako sa sarili ko. Sabi Mhm. ko, kung gagawin kong short film nito, titingnan ko kung may maiiyak din. May mapaiyak lang tayong isa, parang tagumpay na yung ano mo eh, tagumpay na yung panulat mo dahil naitawid mo yung emosyon na dapat mong iparating sa publiko. Yun. Mahalagang bagay din yun na Mhm. yung emosyon natin at yung panulat natin, maitatawid natin dun sa ating mga readers at mga televiewers. Right. Mahalaga So yun. parang din pala kayong mga artista, no, na kasi usually kaming mga manonood ng movie ay titingnan lang namin madalas talaga yung kung sinong artista, yung aktor at paano nila pinoportray yung sinulat lang na ano na mga script. Pero Mhm. minsan bibihira na yung mag-isip na sino kayang ano nito nagsulat, sino kaya at pinanggalingan nitong kwento na ito, no? So parang Mhm. artista din kayo bago kayo magsulat, parang may warm up din kayong ginagawa bago magawa yung isang gusto nyong masulat talaga. At dito Mhm. naman sa eksena, so marami mga kwento pala ito. No? Meron ba din dyan mga pambata? Kasi may mga genre po bang ganon? Na nakahalo sa Yes, mga short stories? meron. Wow. Actually, yung animation natin, hindi dito Yeah, yon. yeah. Oo, Ayun. may mga pambata rin dito na mga dagli para lang sa kaalaman ng ating manonood. Ang dagli ay maikling kwento. Ibig sabihin, Mas nasa maikli pa. ah, 100 words to 400 words yon, iko-consider natin dagli yon. O sa Ingles ay flash fiction. Dito naging Okay. nung ginagawa ko 'to, may ano ko, meron akong, dapat may layunin ako. Kaya Mm. ginawa ko, 100 dagli siya na meron lamang 100 salita. Ibig sabihin, Wow. 'pag 102 na salita 'yan, kailangan ko pang i-edit. Dapat sakto siya, 100 salita 100 din. at Ilang 100 pong ano, edit. ilang dagling kwento po 'yon or stories? 100, 100 100. din. Okay. Oo. Kaya naging challenging din 'yon na dapat ang pagpili mo ng mga salita, Oo. pipilido. Dahil may limitasyon ako na ibinigay sa sarili ko. Kasi madali naman magsulat ng, um, dagli na walang pattern.
Ako kasi gusto kong Yeah. lagyan ng pattern, eh. Gusto ko 100 salita lahat. Kaya masaya pero challenging nung natapos ko siya at nahawakan ko na, naging masaya ako dahil, ah, parang reward ko sa sarili ko na natupad ko yung Yeah. challenge ko sa sarili ko lang na ganito yung Mm. format ko dapat. Paano yung Meron paano po akong kayo magpili ng mga salita? Um, kasi ako oo, nagsusulat din ako ng mga kailangan magsulat ako ng caption kapag nag-update kami sa social media. Na speaking of social media, sumakit pala ulo ko ngayong araw kasi muntik na-lock yung ano ko. Pasensya na, Mr. Rick. Actually, dapat kayo na pa kami start ito eh. Kaya lang, oo, naalala ko to yung social media nainis na naman ako kasi na-lock yung account ko sa Facebook kasi may nangyaring kakaiba. So sa social media naman kasi paiksian ang mga caption. So kami naman mm, na mga nag-a-update sa social media ay nagpumipili din ng salita. Minsan mm, nilalagay na lang namin kung Tagalog yung caption, minsan nalalagyan namin ng English para mas mapaiksi lang yung word. Kasi minsan mm, lalo sa Twitter ay limitado rin. So, pwede mm. bang may comparison siya din sa ginagawa ninyo sa pagsusulat ng may limitasyon or pattern? Halos parehas lang naman. Ang Mhm. dapat mo lang isaalang-alang talaga ay yung maiintindihan ng, reader mo. Yeah. Ah, Ngayon iniiwasan ko na yung ano, yung mga salitang, malalalim na salita dahil, ah, baka may mga reader tayo na hindi na maintindihan kung ano yun. Dati nakakapagsulat pa ako ng gano'n na talagang ano 'to, parang makaluma yung ganito kong estilo. Yun, ina-adapt ko yun kasi hindi naman lahat ng reader natin ay nakakaintindi ng mga gano'ng lengguwahe. Mhm. Kaya ang ngayon pina-practice ko yung mga tipikal na salita na, naririnig natin, kung paano ba magsalita yung bata, dapat gano'n din natin sinusulat. May mga gano'ng ano, may mga gano'ng elemento, eh. Paano Paano po ba ninyo magsalita ang isang paano po ninyo kinukuha yon yung estilo na yon? Kasi kung titingnan mo mga bata ngayon, magugulat, actually hindi na ako nagugulat kasi mga bata talaga gusto nila English na sila kinakausap eh. Pero hmm, hindi naman dahilan yung para hindi na sila magtagalog kasi ano pa rin sila, may mother tongue pa rin ginagamit nila kapag nasa bahay. Pero usually ngayon, ang mga bata English na rin magsalita. At papaano mo po kinukuha yung mga salitang mas gamit ng mga tao na may intindihan, lalo na yung tinatawag nating Gen Z? Kasi yung Gen Z, ito na yung halos laging nasa social media. So hmm. papaano mo sila nasasakyan? Ang isa sa mga sikretong itinuro din sa amin, halimbawa ang isusulat mo ay kuwentong pambata. Mm. Ang isa sa mga dapat isaalang-alang, lengguwahe ng bata yun kung maglalagay ka ng, dialogo. Kailangan dialogong bata yun. Hindi mo puwedeng Okay. ilagay dun yung dialogong pang-60, pang-40, pang-30 years old. Dapat dialogo yun Mm. ng isang bata. Ngayon, Yeah, yeah. para magawa mo yun, pakikinggan mo kung paano magsalita yung bata. Paano magsalita ang isang sosyal na magulang, paano magsalita ang isang, walang pinag-aralan na nakatira sa looban, gano'n. Yeah. Paano Mhm. magsalita ang isang jeepney driver. Iba 'yan kapag nagsalita ang isang lawyer, kapag Yes. nagsalita ang Opo. isang masasabi nating edukado. Kaya sa isang manunulat, kailangan mo ring pag-aralan kung paano titimplahin yung tinig o yung, tinig ng bawat mga karakter. Yun ang isa sa mga napakahirap gawin dahil baka dumating yung punto flat lang. 'Pag nagsalita yung mga karakter, bakit flat lahat? Kasi may mga Mhm. Mhm. tinig ang bawat karakter, may tinig din ang bawat, yung babae, ibang tinig nila sa isang lalaki 'pag nagsalita. May iba din ang tinig ng masasabi nating isang nasa LGBT community. May mga salita Mhm. sila na puwede mong i-apply, pero sila lang yung nakakaintindi, yun.
kailangan matuto tayong makinig din kung ano yung naririnig natin sa paligid natin. Kaya nga sabi ko, para akong ano, ako lang naman 'to, para akong kailangan kong magpaka parang parang tsismoso kasi kailangan ko makuha ang tinig kung paano Yes. nila sinasalita yun. Kasi sa Oo. edad ko, alam ko kung paano magsalita yung nasa edad ko. Pero dun sa gagawin mo kasing kwento, minsan may inilalagay kang karakter ng isang bata. Pakikinggan mo ngayon. Paano ba mag-away ang Mhm. mga bata? Paano ba maglaro ang mga bata? Paano ba magkulitan ng mga bata? Iba yun sa Mhm. kulitan ng mga teenager. Iba yun sa Yes. kulitan ng mga magkasintahan. Iba yun sa kulitan ng mga mag-asawa. Lalong iba yun sa kulitan ng mga lolo at lola natin. May mga ganong mga ano, may mga ganong elemento. Kaya kailangan nating mapag-aralan din yung Mhm. mga ilalagay nating mga karakter kung Yeah. paano sila gumalaw dun sa kwento. Papaano niyo ginagamit hon ang ang online or social media para ma-introduce ang mga aklat mo tulad nitong kanina mayroon kang Mm. tunggalian, eksena at may pangatlo ka pang aklat ngayon, Mm. Mr. Ray, at yun ay ano nga yung isa mo pang aklat, pangatlo ay Kaya na? eksena pala. Yeah, nabanggit ko na pala eksena. Sumunod dun sa tunggalian. So papaano Oo. mo ginagawa ang mga paraan at Mm. ma-maximize mo ang online? Kasi pag sinabi natin online world, talagang halos nandiyan ang mga tao ngayon. Ang Mm. mas malawak na nga siya sa television eh. Kasi nandiyan Oo. na rin ang television. May YouTube na dyan, may Facebook Live, may TikTok pa. So talagang nandiyan ang mga tao. So paano nyo ini-introduce ito sa mga tao sa online world na minsan kapag nasa social media ang tao, sa totoo sa observation ka lang din, talagang tamad magbasa. Kaya nga kaya sikat ang TikTok eh. Kasi di Mm. ka na magbabasa dyan eh. Manunod ka na ng video. Short Mm. videos pa, 1 minute, 30 seconds. Talaga minsan nagba-viral na. Akala nila nandun na lahat ng kwento pero kaputo lang pala yon. Nauso Mm. naman sa Twitter or X dahil microblogging ito. Short Mm. messages or words lang ang babasahin dito. Ganun din sa Facebook. Kapag mahaba na masyado ang caption mo, hindi na binabasa ng mga Oo. tao. Ikaw po ay magi-introduce ng aklat at talagang Mm. magbibigay ka ng mahabang oras para magbasa. So paano mo ginagawang interesting ito sa mga nasa online world na tamad na rin magbasa ang karamihan? Oo, challenging nga 'yan. Talaga isa sa mga lalo na dito sa Pilipinas, 'yan din yung isa sa mga problema din ng mga manunulat dahil hindi katulad ng ibang mga bansa nakasuporta Mhm. yung, iba't ibang mga, non-government organization, yung government nila. Dito sa atin, mahirap din talaga. Yun yung isa sa mga, ah, parang ano, problema din ng mga manunulat dahil halimbawa sabihin na natin yung isang sikat sikat na 'to, award-winning writer na 'to, Mhm. minsan nag-iimprenta lang siya ng 1,000 copy. Matagal pang maibenta yun, mga gano'ng mga sitwasyon. Mhm. Lalo na sa mga katulad naming mga indie writers dahil, ilan lang naman yung ating mga, kilala, mga gustong, magbasa din ng ating mga akda. Pero, naglalagay din kami ng mga tawag nito, parang ads Ayan. na, inilalagay namin sa Facebook, sa, Instagram. Ito yung aming mga akda, nagpapakilala lang kami ng, kaunting, caption o kaya makakatulong din yung ano, yung, ah, parang ini-introduce ka ng isang sikat din na writer, yun nakakatulong yun. Okay. Mhm. Ang tawag nila dun blurb, nakakatulong talaga yun. Halimbawa, national artist binigyan ka kadalasan nakikita yun sa mga ano, sa mga likod ng libro. Ayun. Parang comment Oo, nila sa pagbabasa ng aklat yes, mo? oo, oo. Mas Ayan. nakakatulong yun, blurb. Nakakatulong yun sa mga baguhang manunulat, sa mga kapwa manunulat para, Okay. mabasa din sa, literary community.
Tapos Yung ba po lumaki na ay siya. nagpapabayad din po ba sila pag ganun? Kapag, oh sige, lagay ba ako sa likod ng aklat mo? Meron bang mga nagpapabayad or yun Ano ay po kumbaga ano ay eh, tulong oo. na rin? Tulong na rin, karamihan ng Ayan, mga oh. sikat na mga manunulat talaga, tulong nila sa mga kaibigan dahil maliit lang naman din ang community ng mga writers organization, Yeah. ay writers Pero community dito sa bansa natin. pero maganda Kaya po dun sa tulungan ads lang na din. sinasabi nyo, yun po ay ads sa social media, no? Yung sinasabi nyo, no? Nalalabas. Ads po, Yan, ang maganda naman doon kasi parang alam ng halimbawa Facebook, alam niya kung saan mm, ilalabas yun eh. Doon sa mga mambabasa rin kasi kapag sila mm, nagsa-search lagi ng mga books o kaya mm, Filipino author, mahilig magbasa, doon din nila ilalabas yung mga ads. So yeah, napakalaking tulong ng nakakapaglagay pala kayo ng ganun. At least may introduce nyo. So talaga nagbabasa ng aklat na mm, na naggumagamit ng Facebook o itong social media. Kasi minsan, itong lately, nag-search ako tungkol sa mga school na ganitong kurso. Ay, alam mo, mga ano po, mga ilang araw na, yun ang mga feed na sa akin. So, ang lumalabas, kung ang ads mo tungkol dun sa school, lalabas din sa mga user. At talaga malaking chance na makapag-promote kayo, yung campaign yeah. ninyo ay maging effective. So dito naman po sa eksena, Mr. Ray, na libro, ano po Mm. ang laman naman ng aklat nyo ito? So pangatlo na itong aklat nyo ito na kailan po ito na-publish at ano naman ang pwede naming ma-enjoy sa pagbabasa ng eksena? Oo, nai-publish lang siya itong ano lang, July ngayong taon. Mhm. Ginawa ko rin ito para kahit papaano ay maisama ko doon sa taunang ito yung taunan namin na mga book lovers, book publisher, book writer, yung Manila International Book Fair. Ito ginagawa ito sa may MOA sa Pasay City. Dito Mhm. nagkikita-kita lahat ng mga manunulat, lahat ng mga publisher, yun. Hinabol ko talaga siya para kahit papaano Okay. meron akong entry sa taong ito dahil yung mga nakalipas na taon ay online lang dahil pandemic eh. Pero ito face to Mhm. face na naranasan. Pumunta doon yung mga kaibigan natin kahit papaano, may mga iba't ibang mga estudyante rin sa iba't Okay. ibang mga university. Talagang masasabi kong ano eh, buhay pa rin ah, yung diwa ng mga kabataan na mahilig pa rin magbasa. Katunayan Mhm. kasi, jam-pack parati yung MIBF eh. Nung I think 4 na araw na ano yun, na book exhibit. Naging matagumpay ang sa tulong na rin ng iba't ibang mga government agency, especially yung tinulungan kami ng National Book Development Board para ma-avail yung isang booth namin doon para sa mga indie writers. May booth kasi kami, Mhm. brother, doon na Indie Village. Ibig Mhm. sabihin, nandun doon yung mga indie publisher at indie writer na nakagawa ng libro sa taong ito. At hopefully, sa susunod na mga, naging excite, nagkaroon ako ng ano, ng kagalakan din dahil Mhm. first time ito na nangyari dahil sa hinagupit nga tayo ng ano, pandemic. Almost 3 years ata na walang MIBF na face to face. Kaya ayun, ito yung nag-encourage din sa akin na maihabol at matapos yung 100 mga dagli Mhm. na meron lamang 100 salita na iba't ibang Ayun. genre. May horror, kaunting horror, may Dito na po ito sa comedy. ano no, dito na po ito sa likod ng eksena ang yung mga 100 na dagli Opo, po na yan. opo, ito na po yun. Ayun, oo. Ito na po yun. So, yun. Sa mga gustong ma-experience sa pagbabasa nitong mga Oo. aklat ni Ray M. Tamayo Jr., paano po sila pwede maka-avail nito? Online po okay pa rin sa Shopee or Lazada? May Shopee, ano rin kami, Shopee store, yung R&B merchandise. Si-search niyo lang Okay. po yung R&B merchandise, lalabas na po doon yung mga libro,
ando doon yung ilang libro ko Mhm. na maaring mabili po ninyo at makasuporta din. At kasama ko rin diyan yung iba't ibang mga indie writers Alright. na nakasama ko sa MIBF na may libro din sila diyan sa R&D Okay. merchandise. Iyon. Meron din po Mabibili kayong meron din po kayong Facebook page or website na nagsama-sama kayo pong mga indie writers? sa ngayon yung The Indie Collab.ph kung sa Facebook po yan, The Indie Collab PH, yan po yung aming sama-samang writers at indie publishers. Hindi namin siya ma-consider na organization. Nilagay namin muna collab. Tipsy, Independent Publisher Collab. As in, nag-collab lang kaming mga indie writers at indie publisher. May mga plano nga na gawing organization pero so far ngayon hindi pa. Kaya collab pa lang ang tawag namin. So Yan, ang ang pangalan po ng page ay The Indie Publishers Collab PH. The Indie Publisher Collab PH. Ayan. I-try ko pong ilabas dito sa screen natin tong mga katulong yan. Ayan. Tapos baka meron dyan na meron din mga yan po. Baka may mga manonood din sa atin o makakapanood din sa atin ng mga gusto din magsulat na mga indie writers, yan pwedeng mag-message po kayo dyan, makakatulong po yan sa atin para makilala yung ibang mga indie writers, mga indie publisher na ang advokasya ay tumulong sa mga, lalo na sa mga regional writers natin. Oo, sana ay maimbita ko rin po sila dito sa aking podcast kasi ako kasi ay interesado din sa mga akdang gito sa mga gitong aklat baka may chance ay ma-invite ko rin po yung iba po ninyong mga kasamahan na mga indie writers dito sa page na kung gusto nilang pumuntahan ay paki-follow nyo or paki-like ang The Indie Publishers Collab PH. Yan, nagsama-sama dyan ang mga mahusay ng mga manulat na mga indie writers. Yan. Well, halos isang oras na tayo nagkukwentuhan, Mr. Ray Tamayo. At nakikita mo, bumigay na yung camera ko. Nakalimutan. Hindi naman bumigay yun sa akin. Buti naman. Kasi nung isang araw, ang bumibigay yung kay Mr. Ray na audio at saka video medyo malabo. Pero ako naman, talagang tatuloy yung cellphone ko na ginagamit kasi nakalimutan ko palang i-charge. Buti na lang ay nagtutuloy-tuloy tayo kahit picture lang ako dyan sa ating video. So, Mr. Ray M. Tamayo, ang aking author na guest ngayon. Maraming salamat. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito at ako'y natutuwa may mga ganitong ako nagiging guest. Kasi may mga guest ako dito, mga artist, mga singers, mga composers. Sabi ko, gusto ko mag-guest ng mga author at saka iba pang mga may yung profesyon na pwedeng isa rin sa mga kumbaga ay pinangarap ko magawa. Pero ngayon ay hanggang sa tayo, hindi ko pa magawa magsulat talaga. Pero may mga nasa isip ako kung paano ba makapag-publish kasi marami na ako naisip na kaya ko naman magsulat ng story ng movie, mga ganyan. Kaya lang natutok tayo sa news, sa writing, sa social media at sa mga ganitong uri ng pagbo-broadcast. Muli, Mr. Ray Tamayo, baka meron ka pang mga i-promote? Go ahead. Sige, oo. Siguro sabihin ko na rin dito, hindi pa nailalabas, pero may mga kasama tayo sa La Verdad, mga estudyante ng La Verdad. Apalit na, yung iba graduate na, nagkaroon kami ng collaboration, maglalabas kami ng aklat. Siguro bago matapos itong taong 2023, kung ipahintulot ay maglalabas kami na ang titulo ay Abot Tanaw.
koleksyon ng mga maikling kwento. Kasama ko dito yung ibang mga estudyante ng La Verdad, Apalit. Yun. Wow. So far, naayos na namin. Nasa final editing na kami. Hopefully, maihabol namin this year. Yun. Kung Napunta na. sakali ay baka ma-inform niyo po ako para mag-guest ko po kayo, ano? Kasama yung mga writers po na yun from La Verdad Christian College at ma-promote natin yung anong yun. Gagawin yung aklat. Tama ho ba? Aklat ang gagawin? Opo. Na pinagsama-sama mga... Batingin ko lang, Brother Bear, yung Scribap. Ito yung mga writers organization naman natin sa La Verdad Apalit, bagong organization din. Hopefully, magkita-kita din kami ng face-to-face at makapag-produce din. Bago pa lang din kasi ito. This year lang, kaya yun. Pagbati muna sa inyo yung mga officer at member ng Scribap. Ito yung mga writers arm ng broadcast students sa La Verdad Apalit. Tsaka binabati ko rin yung mga kasama ko sa K-Drama NPR production team. Yun. Kasi ito pong si Mr. Ray Tamayo, yung mga Kristiyano drama na isa siya sa mga nasa production at writer or nagsusulat ng script para doon. Kaya nga nakilala ko siya kasi na-invite niya ako sa isang animation na 3 boses pa lang gagawin. Oo. Kaya parang sabi ko, at least nagawa ko. Kasi noon pa man, pangarap ko na rin talaga maging dubber. Kasi nagkaroon din ako ng racket noon sa Makati. 2010 siguro. Tapos sabi ko, hindi ko kaya ang ganitong kasi lalagari ako sa radyo, nagtatrabaho ako sa Quezon City. Tapos magdadub ako sa Makati. May oras na ganyan. May tinapos na isang pelikula. Ayun, nakalimutan ko na. May TF pala ako doon. Nakalimutan ko ng hindi naman. Wala pang Gcash doon kaya hindi masend sa akin. So, natuwa naman ako. Meron tayong nagawa, Mr. Ray, na isang Kristiyano drama na para sa mga bata. At yun, Brother Ray Tamayo, maraming salamat po sa inyong oras at pinaunlakan nyo ang aking imbitasyon dito sa Brother Bear Podcast. Yan, salamat sa mabuting pagkakataon at I hope hindi ito maging huli, ay maging panimula pa lang at maimbitahan din sa susunod. Kasama ng ibang mga kasama ko sa susunod na mga anthology na ilalabas. Yon. Yan at maraming salamat. Siya po si Mr. Ray Tamayo na may akda ng 3 aklat at isang photographer at isa ring nagtuturo sa kolehiyo. Maraming salamat, Mr. Ray M. Tamayo Jr. At ako naman si Brother Bear na wala ng video dahil nagka-problema ang aking nakalimutan kung i-charge. Alam nga namang iwan ko tong recording. Hindi naman maaari pero okay naman, nakikita. Naririnig naman at may picture naman ako dyan habang nasa loob ng booth ng Radyo La Verdad. Alright, maraming salamat. Ako si Brother Bear at mapapakinggan ang aking program naman sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, Monday to Friday, 7 a.m. at saka MWF, 7 p.m. sa ikonsulta mo. At kasama ko po dyan ng iba pang mga host ng Radyo La Verdad 1350. Follow me on Facebook, Brother Bear Live, na munti ka ng tuluyang mawala sa akin dahil napasok ako ng mga tao dyan. Scammer ba ang tawag doon? Or nag-phishing? Delikado. Buti na lang natulungan ako ng isa kong kaibigan na nagtatrabaho sa Facebook at na-retrieve ang aking account. Kaya ingat po kayo sa mga phishing na yun na pag may link na pinasa sa'yo, wag mong i-click tapos sasabihin galing sila sa Meta. Ay nako, mawawala po ang inyong account. Maraming salamat. Ito ang Brother Bear Podcast. Thank you and goodbye everybody.